Ayan guys, so start na agad. Ayan, so i-share ko lang konting information dito based sa experience ko nung dumating tong Bavin PC1062S. Ayan, so yung capacity niya is 70,000 mAh and milliampere, and then ayan, meron siyang 6 na USB port at saka 2 Type-C, saka may ilaw, and then ayan, indicator ng kung ilang percentage na yung battery. So nung dumating siya guys, nasa 100%. Ayan, so 100% siya. So yung purpose kasi nito kaya kinuha ko is for router, actually 4 router lang. So may mga ibang products like UPS ng router, pero ito na lang kinuha ko. Nasa ano siya 2.8 yung regular price niya, pero pag nag-apply ka ng Shopee voucher, nasa 1.9, actually 1.982 ata yung kuha ko dito. Ayan, so nasa 2K, almost 2K yung yung price. So yung pagkadating guys, yung test na natin agad, sinaksak ko agad yung router. So iniwan ko lang yung router na nakasaksak. Nung iniwan ko siya, nagamit siya ng 25 hours. Yung battery percentage niya is, yung naiwan is 56%. So 25 hours, nasa 56% pa yung natitira. So ayun, okay na siguro yung na-test. So hindi ko na, tinanggal ko na, and then nag-charge na agad ako ng phone, yung gadget. Ayan. So merong merong quick charge or yung fast charging na sinasabi nila. Actually ito gagana siya pag isang gadget lang yung nakasaksak guys. So once na nakasaksak to, tapos nagsaksak kayo ng iba dito sa port na to, yung fast charging niya mawawala. Ayan. Ayun. And so nung nag-charge ako ng phone ko, yung capacity ng phone ko is nasa 5,000 mAh, and then may 19% pa siyang natitira. So nung chinarge ko, from 56% pumunta ng 48 bago mag 100%. So almost 8% yung nabawas sa capacity nito. So ayan, so nung nag-compute ako kung 70,000 mAh, dapat 7.4 yung full charge ng phone. Ayan, so basically slight lang naman yun, slight difference lang yan pagdating sa mga battery. And then ayun, so yung pinagsaksakan ko ng router is dito na lang sa sa output 2, yung sa hindi siya fast charging. So yung merong may mga nakasulat na details sa bottom niya. Yung sa output USB 2 hanggang 6, yung power output niya is 5 volts, ayan, 3 amperes. So yung router kasi na gamit namin is 6 volts, 2 amperes ata yan. Tapos gumamit lang ng kable na TIG na 99 sa Shopee. Ayan, so yun yung ginamit namin. So ulitin ko, 25 hours guys, 44% yung nagamit dito sa capacity. So pag gagamitin nyo, baka nasa 2 to 3 days, I think 2 to 3 days, tama, 2 to 3 days yung buong ito pag router lang. Pero syempre pag gagamit kayo ng ibang gadget, mababawasan yan. So pagdating naman sa charging, ayan, so matagal yung charging nito. So parang I think yun yung isang quality ng yung low discharge na battery. So kung mabilis ma-charge, for sure mabilis malobat din yan. So nung chinarge ko from 46%, kasi yun nga ginamit ko lang sa router at saka nag-charge lang ako ng battery ng phone, almost 13 hours parang 13 or more ata yun. Ayan, 13 hours yung charging niya from 46% to 100. Ayan, so nung pagka-charge
medyo matagal. So, parang okay lang sa akin yan. Kasi nga meron ako ditong dating power bank ito. Itong Gulen na actually car jump starter. Ito nabili pa ng last 2019. Hanggang ngayon, goods pa to. Ayan, 100% pa yan. So, low discharge din siya. And then, 16,000 mAh yung capacity. And then, pwede mong pang jump start ng SUV at saka yung mga sakyan, pwede pa yung truck yung ELF, yung dalawa yung battery niya, car battery. And then actually kahit 3 months tong actually kahit 3 to mahigit pa, naka 100% pa rin yung battery niya kasi I think yung quality kasi ng low discharge is yun nga, medyo matagal malobat na quality, matagal din mag-charge. So actually ito ginamit ko dati sa router from 100%, magagamit ko siya ng mga 8 hours, 7 to 8 hours yung router. Sa router lang siya, and then mamamatay na. And then pag charging naman nito, almost ganun din 6 to 8 hours din yung kung gaano mo nagamit siya, gaano katagal mo ginamit, ganun din yung katagal yung charging. So parang yun yung isang magandang I think quality or magandang sign na low discharge yung power bank mo. So ito yun nga sabi ko, ulitin ko, 46% to 100 is almost 13 hours. So yun nga, basta iwan mo lang naka-charge yan, feeling ko mag-low discharge to. So yun lang i-share ko sa inyo guys, and I think worth it sa 2K. And then medyo observe pa natin kasi bago-bago hindi natin alam kung after 1 year, 2 years mabilis na malobat. So actually meron akong nakitang review sa store mismo ng Babin, yung sa Quiapo. Sinabi nila 4 hours lang daw yung router nila. Yun lang yung nakasaksak, pero siguro defective yung nakuha niya kasi ito nasa 56% pa yung natitira, nag 25 hours na yung router ayan. And then ano pa ba, ayan, yun nga, yung fast charging gagana lang siya pag isa lang yung phone na gagamitin nyo. At saka ano pa, ayan, yun lang guys. So pag may questions kayo, i-comment nyo na lang, and then sagutin natin. Thanks, bubush. Kung saan ko nakuha, ilalagay ko na lang sa description yung itong power bank natin, at saka yung yung sa Gulen GL90. Ayan. Thanks, bubush.